Hello, kabayan. So, marami po nagtatanong sa akin, bakit kailangan kong magsimula agad-agad sa negosyo? So, ito po yung palagi kong sinasagot na ito rin po yung pinaka natutunan ko nung mga panahong tinuturuan din ako na nagsisimula ako sa negosyong 'to. So, ito rin po yung rason kung bakit ang dami ko pong napapa-join na mga hindi lang po OFWs, pati po mga naka-settled na o kaya naman sakto na yung buhay nila, kontento na sila sa buhay nila sa ibang bansa. And even po yung mga kabataan po na nandito sa Pilipinas, mga former employees na ngayon po is nagfu-full-time na rin dahil nung napakinggan nila itong realization na 'to. So unang-una po na naintindihan ko nung tinuturuan po ako dito sa negosyo na 'to at marami po akong mga katulad niyo na OFWs na nakakausap na same pa rin yung nangyayari sa kanila paulit-ulit lang is that malalaman mo ang future mo base po sa mga taong nauna sa'yo. So, meaning to say, kung ikaw ang trabaho mo diyan sa ibang bansa is DH or domestic helper, kahit pa 6 months ka lang o kahit pa kakarating mo pa lang diyan, alam mo na kung ano yung magiging future mo. Kasi for example, 6 months ka pa lang pero may kasama ka diyan na nagtatrabaho, kasabay mo nagtatrabaho na 10 years na, 20 years na ganyan din yung ginagawa, same na same sa'yo, then definitely 'pag wala ka pong binago sa buhay mo, sa ginagawa mo araw-araw, kung ano po yung naging buhay na, yun din po yung magiging buhay mo at ng pamilya mo. Kaya po ako, personal experience ko bilang isang anak na nakita ko po yung magulang ko nagkaroon po ng negosyo 20 years, sari-sari store at hindi pa man po ako ang may-ari nun, hindi pa man po yun pinapamana sa'kin. Pero since dahil ako ay itina-train na magbantay, humawak ng mga inventory, alam ko na sa sarili ko na 'pag hindi ako humanap ng another way para kumita ng pera, ito rin yung papamana sa'kin, ito rin yung gagawin ko, 'di ba? So, kung ano po yung nakasanayan ng magulang natin, yun po yung ibinibigay sa atin. Kaya nga ang dami pong storya natin na 'pag ang magulang, ang nanay at tatay OFW, malaki po yung chance na yung anak din, yung pamilya din, pinupunta rin po sa ibang bansa o naninirahan din at nagtatrabaho sa ibang bansa. So, hindi na po kailangan tumagal sa isang trabaho na parang hindi mo pa alam ang mangyayari sa'yo. Kasi totally 'pag nagbabasa ka po sa buhay mo, malalaman mo kung anong mangyayari sa'yo base pa lang dun sa mga taong nauna sa'yo kung anong industriya ang ginagalawan mo ngayon. Pangalawa po, kung nakita mo yung opportunity na okay ka, congratulations, dapat simulan mo na. Kasi hindi po sa lahat ng panahon okay ka, hindi rin sa lahat ng panahon okay ang kinikita mo, at lalong-lalong hindi rin sa lahat ng panahon available pa yung opportunity na nasa iyo. Actually kung gano'n napakasuwerte mo kabayan kasi kung nakita mo 'to may extra pera ka, kung nakita mo 'to may savings ka, ibig sabihin talagang ibinibigay sa'yo ng mas mabilis, ng mas madali, ng taas. Pero ang dami po natin dito mga kababayan, mga business partners na nagsimula ng walang-wala tulad ko po. Nung nakita ko po ito, ide-demolish na yung bahay namin. So, kung ako nga na walang-wala nun nakagawa ako ng paraan para makapagsimula, ikaw pa kaya na nakita mong maganda yung opportunity tapos meron ka pa, 'di ba? So, kung nag-pray ka na before, tapos nung pinakita sa'yo ng taas, binigay sa'yo 'to ng taas, 'di ba? Nagrereklamo ka na before na ang hirap ng buhay, bakit gan'to sa trabaho, ba't paulit-ulit nagigipit. Tapos ngayon na pinakita na 'to sa'yo, tinatanggihan mo na. Actually, eto po yung prinsipyo ko when it comes to that. Kaya po ginrab ko agad-agad yung opportunity. Kasi bago po mangyari sa amin na mawalan kami ng negosyo at makapag-resign po ako sa trabaho ko, mawalan din kami hindi rin ako makapagtapos sa pag-aaral, isa lang po yung natutunan ko sa buhay, na years before ibigay sa'yo yun ng taas, yung mga challenges na yan, pine-prepare ka na niyan at nakikita niyan kung ano yung mga sinasabi mo, pinagdadasal mo sa kanya. So kung years before nagdadasal ka na na, "Lord bigyan mo naman ako ng pag-asenso sa buhay, Lord bigyan mo naman ako ng panibagong pagkakakitaan," maibibigay ang challenge sa'yo para ma-realize mo na tinutulungan ka niya. Kasi hindi naman po puwede na gusto mong yumaman tapos ibibigay na sa'yo 1,000,000. Lalo na kung hindi mo yun pinaghirapan kasi tandaan niyo po 'pag hindi po kayo prepare sa isang blessing ta's ibinigay sa inyo, masasayang lang. Kaya binibigay ito sa inyo sa panahon na may challenges kang hinaharap para subukan ka niya kung talagang deserving ka talaga. Kaya kabayan,
hindi po kami naging successful dito kung na nag-isip lang kami or tiningnan namin yung opportunity. Sinubukan namin, inaral namin at trinabaho namin, kaya po kami naging successful at kumita ng malaki dito. Kaya definitely kung kami nga nagsimula na may tumutulong po sa'min, siyempre mas lalo na ikaw kasi kung kami ilan lang din yung tumulong sa amin, hindi naman lahat ng kamag-anak namin naniwala. Mismong mga taong malalapit sa'yo hindi maniniwala sa'yo kasi hindi naman sila sanay na magnegosyo. Hindi naman din sila nakaranas na magkaroon ng ganitong uri ng opportunity. Hindi sila ang nakakita, hindi sila ang nakaka-realize ng mga bagay na nararanasan mo sa ibang bansa. Kaya ikaw ngayon na nakakita nito, ikaw ngayon na interesado, ikaw ngayon na nag-i-inquire, ikaw ngayon na nagtatanong, ibig sabihin may gusto ka pang gawin sa buhay mo na magiging satisfied ka pansarili. And for sure naman kabayan 'pag ginawa mo 'to, 'pag sinubukan mo 'to, once na kumita ka dito hindi lang naman ikaw ang makikinabang, buong pamilya mo mababago din yung buhay nila. Normal lang na walang maniwala sa'yo sa umpisa, normal lang na hindi ka nila paniwalaan, pero kami na community namin at the Mentor Josephine, kung willing kang makapagtulungan sa'min na magkaresulta dito ng mas mabilis, siyempre tutulungan ka namin.